Martial Pick, Kabanata 4417. Wind Spirit. Wala na ang kalahati ng 200 katao, na lubos na nagpagan sa pasanin ni Yang Kai. Ang iba pang mga tao na nasa labas ay nasa 3rd grade Heaven Opening Realm at mas mataas. Kung talagang nakatagpo sila ng anumang panganib sa pag-alis sa Shadowless Cave Heaven, ang mga taong ito ay makakatulong. Dahil handa na ang lahat, naglakad si Yang Kai patungo sa lugar kung saan dati niyang pinunit ang espasyo. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang ulo at tumanggo para sumenyas na mag-ingat sila. Habang umaalon-alon ang Space Principles, nagsagawa si Yang Kai ng iba't ibang hand seal at pagkatapos ay sumigaw. Buksan. Narinig ang tunog ng kung anong crack, pagkatapos ay biglang lumitaw ang isang void crack at mabilis na lumawak. Sa sandaling lumitaw ang void crack, nagsimulang bumuhos ang astral wind, na naging sanhi ng pagbabago ng mga ekspresyon ng mga taong ito. Agad na ginamit ni Yang Kai ang kanyang toe-earring evergreen, at habang lumalawak ang isang esmeralda na liwanag, tila natatakpan ng napakalaking korona ng puno ang buong kalangitan. Ang mga sanga nito ay nakabitin ng mababa at nilamon ang daan-daang tao. Nakatayo sa loob ng hanay ng wood element divine manifestation na ito, ang lahat ay nakakaramdam ng sigla ng kanilang paligid, at ang kanilang mga isipan ay agad na naaliw. Nawala ang lahat ng kanilang pagkabalisa habang sila ay tumangala at topted sa pagkamangha. Iyon ang unang pagkakataong nakita ni Huayong ang divine manifestation ito, at habang nakikinig siya sa umaalulong na hangin at lumangaling sa paligid, hindi makapaniwalang bamulong siya. Naharang talaga ang hangin. Nakatayo sa ilalim ng napakalaking punong ito, napagtanto niyang hindi siya hinaras ng astral wind kahit kaunti. Mas ligtas pa ito kaysa noong nasa Twin Spirit Island siya. Siya ay parehong nabigla at nasa sabik, iniisip na ginawa niya ang tamang desisyon na umalis kasama si Yang Kai. Dahil si Yang Kai ay may ganoong divine manifestation, masisiguro niya ang kanilang kaligtasan habang nagnanavigate sa astral wind. Kung pinili ni Huayong na manatili, bukod sa katotohanan na ang Shadowless Cave Heaven ay maaaring gumuho balang araw, ang kanyang hindi pa isinisilang na anak ay hindi rin makakapag-cultivate ng maayos, kaya magiging malungkot ang kanyang hinaharap. Gaya nga ng sinabi ng kanyang asawa, kailangan nilang personal na ilibing ang kanilang anak balang araw. Naranasan na ito ni Mao Zedong at ng iba pa, kaya agad silang tumabi kay Yang Kai sa sandaling na-activate niya ang toe-earring evergreen. Tara na, sumigaw si Yang Kai, pagkatapos ay sumugod patungo sa void crack. Ang ibang mga cultivator ay hindi nag-atubili na sundan siya dahil sinisigurado nilang palagi silang nasa loob ng saklaw ng proteksyon ng puno. Ang void crack na napunit ni Yang Kai ay napakalaki. Pagkatapos ng lahat, higit sa 100 katao ang kailangang tumawid dito, kaya ang isang maliit na bitek ay hindi nagsisilbi sa layunin nito. Sa sandaling umalis sila sa Shadowless Cave Heaven, naramdaman nila na ang oras at espasyo ay nabalisa. Isang mas marahas na astral wind ang dumating sa kanila mula sa lahat ng direksyon, na naging sanhi ng pag-ugoy ng mga sanga ng malaking puno. Nagiba ang ekspresyon ni Yang Kai nang sa wakas ay napagtanto niya kung bakit bumalik si Mao Zedong at ang iba pa kaagad pagkatapos nilang malagpasan ang crack. Talagang nahulog sila sa pinagmumulan ng astral wind pagkatapos umalis sa Shadowless Cave Heaven. Ang hangin dito ay mas marahas pa kaysa sa humahampas sa Shadowless Cave Heaven. Sa ganoong kapaligiran, kahit na ang 6th grade Heaven Opening Realm Masters tulad ni Mao Zedong at ang iba pa ay malapit nang mawalan ng buhay nang maghiwalay ang kanilang miniature universe. Nahirapan si Yang Kai na mapanatili ang kanyang toe-earring evergreen habang ang mga sanga ay nanginginig ng malakas at ang mga cultivator na ito ay nag-aalala na ang banal na kakayahang masira. Sa panahong iyon, lahat sila ay malalantad sa unos. Sa kabutihang palad, kahit na ang puno ay umindayog, ang divine manifestation ay nanatiling matatag. Si Yang Kai ay tumalikod at muling minamanipula ang space principles para aisil ang void crack. Nagpa siya ang ilang tao na manatili sa Shadowless Cave Heaven, kaya kung hindi niya aayusin ang crack, ang astral wind ay magpapatuloy sa pag-ihip ng walang katapusan. Sa panahong iyon, ang mga taong nanatili ay mapapahamak. Nang matapos si Yang Kai, napagtanto niyang lahat ay nakatingin sa kanya. Sa wakas ay nakaalis na sila sa Shadowless Cave Heaven, ngunit tulad ng inaasahan, nahulog nga sila sa pinagmulan ng astral wind. Sa pamamagitan lamang ng pag-alis sa rehiyong ito magkakaroon sila ng pagkakataong mabuhay. Walang nakakaalam kung saang direksyon sila dapat tumungo. Inilabas ni Yang Kai ang kanyang divine sense, ngunit agad itong pinutol ng astral wind pagkatapos nitong umalis sa saklaw ng toe-earring evergreen, na nagbigay sa kanya ng pananakit ng ulo dahil hindi niya magawang tingnan ang paligid. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, pinamunuan niya lamang ang mga taong ito sa isang random na direksyon.
Ito ay hindi tulad ng pinagmulan ng astral wind ay walang hangganan, kaya hanggat sila ay patuloy na sumusulong sa parehong direksyon, sila ay tuluyang makatakas. Ang mabangis na unos ay naging sanhi ng pagkabalisa ng lahat. Nakakaramdam ng kakilakilabot na ang kanilang buhay ay nakabitin sa pamamagitan ng isang sinulid. Habang pinapanatili ni Yang Kai ang kanyang toe-earring evergreen, ang kanyang enerhiya ay umalis sa kanyang katawan na parang tubig na ibinugo mula sa isang dam. Pakiramdam niya ay maswerte siya na nailagay niya ang higit sa 100 katao sa loob ng Six Directions Wish Pouch. Kung hindi, mas maraming enerhiya ang naubos niya. Ang mga sanga na nakasabit sa sinaunang punong kahoy ay nanginginig ng marahas na tila sila ay mawawala sa hangin anumang sandali. Gayunpaman, matatag pa rin nilang hinaranggan ang astral wind palabas. Pagkatapos nilang sumulong saglit, biglang nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Nasa tabi lang niya ang Lady Boss, at nang makita ang ekspresyon nito, mabilis itong nagtanong. Ano ang problema? May kakaibang bagay dyan. Si Yang Kai ay matamang tumitig sa unahan gamit ang kanyang madilim na tingin na para bang sinusubukan niyang makita ang unos. Gayunpaman, ang walang katapusang hangin ay nagdulot pa ng space sa warp, kaya wala siyang makitang anuman. Ang kanyang mga salita ay nagpatigas sa lahat. Tanong ni Huayong. Marahil ang high-grade Heaven Opening Realm Masters lang ang makakalaban sa marahas na hangin ito. Ano kayang nagkukubli sa hangin? Walang ganap na buhay na nilalang sa mundo na mabubuhay sa unos na ito. Gayunpaman, hindi magsisinungaling si Yang Kai sa kanila sa sitwasyong ito. Higit pa rito, pinoprotektahan niya ang lahat gamit ang kanyang Wood Element Divine Manifestation, kaya mas sensitibo siya sa paligid kaysa sa kanilang lahat. Wala akong ideya. Umiling si Yang Kai na may tame time na ekspresyon, pagkatapos ay sumigaw. Parating na. Pagkatapos niyang magsalita, nagbago ang ekspresyon niya nang lumingon siya sa isang partikular na direksyon. Doon, napunit ang isang butas sa protective shield ng kanyang toe-earring evergreen. Kahit na sinusubukan niya ang lahat upang ayusin ang luha, isang nakikitang butil ng berdeng usok ay pumasok pa rin dito. Kasunod nito, ang berdeng usok ay lumibot at naging isang translucent na hugis tao na nilalang na may 4 na paa, ngunit ang taas nito ay kalahati lamang ng karaniwang nasa hustong gulang ng tao. Walang mga facial features sa mukha nito, na nakakatakot. Isang wind spirit. Ang Lady Boss ay bumulalas. Ang astral wind ay nag-alaga ng isang wind spirit. Mag-ingat kayong lahat, agad namang nagtaas ng depensa ang lahat. Bago pa man makapag-react ang sinuman, ang wind spirit ay direktang sumilip sa katawan ng cultivator na pinakamalapit dito at nawala. Ang cultivator ay nasa 4th grade Heaven Opening Realm at hindi nagtagal ay nagsimulang sumigaw habang ang aura na nagmumula sa kanyang katawan ay nag-iiba-iba. Napatalon naman sa gulat ang mga tao sa paligid niya. Ang 4th grade Heaven Opening Realm Master ay sumigaw sa takot. Nasa loob ng aking miniature universe. Sagipin mo ako, sumigaw si Huayong. Walang makakatulong sa iyo dahil ang wind spirit ay nasa loob ng iyong katawan, ikaw lang ang makakapagligtas sa iyong sarili. Huwag magpanik, tumutok sa paggamit ng iyong world force para itaboy ito. Nang marinig iyon, ang lalaki ay nagmamadaling ginawa ang sinabi sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang paglilinang ay masyadong mahina. Hindi tiyak kung ano ang ginagawa ng wind spirit sa kanyang miniature universe, ngunit naramdaman ng lahat ang mabilis na paglubog ng kanyang aura. Sa loob lamang ng 10 paghinga ng oras, bumaba ang kanyang aura mula sa 4th grade hanggang sa 3rd grade, pagkatapos ay ang 2nd grade at kalaunan ay ang 1st grade. Tulungan mo ako. Napaungol ang lalaki habang kumikislap ang kanyang aura. Pagkatapos ng huling sigaw na ito, bigla siyang umungol at sumabog sa ambon ng dugo. Agad na napuno ng dugo ang mga tao sa paligid niya. Ang kanyang miniature universe ay gumuho. Nagkontrata ang mga mag-aaral ni Mao Zedong. Nawala ng 4th grade Heaven Opening Realm Master ang lahat ng kanyang world force sa napakaikling panahon, kaya natural lang na ang kanyang miniature universe ay kritikal na ma-destabilize. Sa sandaling maghiwalay ang kanyang miniature universe, namatay siya sa isang kakilakilabot na kamatayan. Walang makakalaban sa astral wind dahil maaari itong makalusot sa miniature universe ng isang Heaven Opening Realm Master at mawala ang kanilang pamana. Ngayon, tila mas malakas ang wind spirit na ito kaysa sa astral wind. Matapos mapatay ang lalaki, muling lumitaw ang berdeng wind spirit. Ito ay tila bumaril mula sa miniature universe ng namatay na tao. Pagkatapos, ang berdeng usok ay gumalaw at umaakyat patungo sa isa pang cultivator. Direktang gumamit si Mao Zedong ng divine ability na tumama sa wind spirit. Isa siyang 6th grade Heaven Opening Realm Master, kaya natural na nakakatakot ang kanyang mga pamamaraan. Gayunpaman, dahil napapaligiran siya ng napakaraming tao sa ganoong kalapit na lugar, sa halip ay pinigilan siya sa kanyang mga galaw. Gayunpaman,
ang kapangyarihan ng divine abilities na ito ay hindi dapat maliitin. Ang napakalaking puwersa ay naging dahilan upang huminto ang Wind Spirit. Na parang galit na galit ang Wind Spirit, iniwan nito ang target at sa halip ay tumakbo patungo kay Mao Zedong. Nagbago ang ekspresyon ni Mao Zedong, ngunit hindi niya nagawang iwasan ang Wind Spirit sa ganoong lugar, kaya't wala siyang pagpipilian kundi ipagpatuloy ang paggamit ng kanyang divine abilities para piliting pabalaykan ang nilalang. Kasabay nito, sabay na gumawa ng hakbang sina Gengqing at Joya. Dahil tatlong 6th grade Heaven Opening Realm Masters ang nagsanib puwersa, nagawa nilang pigilan ang Wind Spirit. Sa kabila noon, hindi nila nagawang sirain ang Wind Spirit, nakakaiba. Biglang sumigaw ang Lady Boss. Huwag mong gamitin ang iyong World Force. Ang bagay na ito ay maaaring sumipsip nito upang palakasin ang sarili. Sinuri ni Mao Zedong ang nilalang na may singkit na mga mata at napagtanto na ang kulay ng Wind Spirit ay naging mas madilim kaysa noong una itong lumitaw, at ito ay naging mas maliksi din. Tama ang sinabi ng Lady Boss na ang Wind Spirit ay nakakakuha ng lahat ng uri ng World Force para palakasin ang sarili. Kakadive lang ng nilalang sa miniature universe ng 4th grade Heaven Opening Realm Master, na naging dahilan ng pag-uusok ng kanyang aura at pagbagsak ng kanyang miniature universe. Tila talagang lumalakas ang nilalang pagkatapos nitong kainin ang pamana ng 4th grade Heaven Opening Realm Master. Gayunpaman, paano lalaban ang isang Heaven Opening Realm Master nang hindi ginagamit ang kanilang World Force? Ang isang Heaven Opening Realm Master ay isang Heaven Opening Realm Master lamang dahil magagamit nila ang World Force. Ang pundasyon ng kapangyarihan ng isang Heaven Opening Realm Master ay ang World Force sa kanilang miniature universe. Kung hindi nila magagamit ang World Force, wala silang pinagkaiba sa isang walang ngipin na tigre. Nang makitang ang Wind Spirit ay umaakay patungo sa kanya, hinawakan ni Mao Zedong sina Joya at Gengqing gamit ang kanyang mga kamay bago siya tumakas pabalik. Gayunpaman, wala na silang ibang mapupuntahan nang makarating sila sa gilid ng proteksyon ng towering Evergreen. Kung lalayo pa sila, direktang malantad sila sa Astral Wind. Sa pinakakritikal na sandali, isang latigo ang bumagsak sa hangin at bumalot sa sarili sa Wind Spirit. Kasunod ng dumadagandong na ingay, humigpit ang latigo, na naging sanhi ng pagkawasak ng Wind Spirit. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang Wind Spirit ay muling nabuo. Gayunpaman, pinahintulutan ng welga ang lahat na makakita ng kislap ng pag-asa. Ang Lady Boss, na may hawak na latigo, ay sumigaw. Gamitin ang iyong mga artifact. Bagamat kinailangan ng isang Heaven Opening Realm Master na i-activate ang kanilang World Force para magamit ang kanilang artifact, ang pag-atake ng isang artifact mismo ay hindi lamang binubuo ng World Force. Hinaluan din ito ng sariling kapangyarihan ng artifact, na tila hindi maa-absorb ng Wind Spirit. Sinusubukan lang ito ng Lady Boss, kaya nagulat siya na nakita niya kaagad ang solusyon. Martial Pick, Kabanata 4418. Pumasok sa aking miniature universe. Sa sandaling iyon, kumikislap ang mga ilaw na may iba't ibang kulay. Ipinatawag ng Heaven Opening Realm Masters ang kanilang mga artifact at inatake ang Wind Spirit. Ang marahas na pagbabago-bago ng enerhiya ay magulo habang ang lahat ng uri ng elemento ay lumabas. Ang Wind Spirit ay sobrang maliksi at madali nitong naihiwasan ang karamihan sa mga pag-atake. Sa kabilang banda, marami sa mga cultivator ang aksidenteng nasaktan dahil lahat sila ay nagsisiksikan. Sa sinabi nito, ang ilan sa mga pag-atake ay tumama pa rin sa Wind Spirit. Bawat welga ay maaaring masira ang figure nito, ngunit ito ay malapit ng mabuo muli. Gayunpaman, ang kulay nito ay naging lalong dimmer. Nang makita iyon, sumigaw si Huayong. Tumayo ka dyan at huwag magpanik. Hanggat tayo ay nagkakaisa, hindi natin kailangang matakot sa Wind Spirit na ito. Hindi naman siya nagmamayabang. Kahit na ang Wind Spirit na ipinanganak sa lugar na ito ay nakakatakot dahil maaari nitong pumatay ng 4th grade Heaven Opening Realm Master sa maikling panahon, maraming Heaven Opening Realm Master sa paligid, kabilang ang siyam sa 6th grade. Kung hindi man lang nila kayang harapin ang isang Wind Spirit, dapat na lang silang sumuko at hayaan itong patayin sila. Ang mga kapangyarihan ng mga artifact ay patuloy na namumulaklak at ang Wind Spirit ay naging napakalabo na halos ito ay malinaw. Nang malapit na itong masira, biglang lumitaw ang isang bitek sa patag na mukha nito na para bang ibinuka nito ang bibig at nagpakawala ito ng matinding alulong. Walang nakakaalam kung ano ang ginagawa ng Wind Spirit na ito, ngunit nananatili pa rin silang nagbabantay sa mga mataimtim na ekspresyon. Bagamat narinig ang pag-ungol ng hangin, hindi ito lumilitaw na nakakatakot o nakamamatay. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Yang Kai ay nagbago ng husto habang sinabi niya. Manatiling alerto, baka magkaproblema tayo.
Ano? Lumingon si Huayong upang magtanong, pagkatapos ay nagkontrata ang kanyang mga balintataw. Pansamantala, nagsimulang lumitaw ang mga bitek na dulot ng isang misteryosong puwersa sa paligid ng saklaw ng proteksyon ng Towering Evergreen. Pumutok ang berdeng usok at lumusot sa pamamagitan ng mga bitek, pagkatapos ay nabaluktot at naging kakaiba ang hitsura nila lang. Tulad ng wind spirit na nakita nila dati, ang mga bagay na ito ay may mga paa ngunit hindi mga tampok ng mukha. Ang kanilang mga mukha ay patag sa isang nakakatakot na paraan. Ang ilan sa kanila ay parang tigre, lobo, at iba pang hayop. Ang mga nilalang na pumasok ay pawang mga wind spirit. Kaya lang magkaiba sila ng anyo at mahigit 10 sila. Lahat ay nakaramdam ng gumagapang na sensasyon sa kanilang anit. Isang wind spirit lang ay sapat na para sumakit ang ulo nila dahil hindi ito nagawang patayin ng mahigit 100 Heaven Opening Realm Masters sa maikling panahon. Nang nagsisimula pa lang silang makakita ng kislap ng pag-asa, mas marami sa mga wind spirit na ito ang sumugod. Tila, ang wind spirit ay tumatawag sa mga kasama nito sa pamamagitan ng paggawa ng pongol na iyon. Marami ang tila nawalan ng pag-asa. Sa sandaling nabuo ang mga wind spirit na ito, nagsimula silang lumipad sa paligid. Bulalas ang mga cultivator at sinubukan silang iwasan, ngunit wala silang mapupuntahan. Sa isang sandali, ang mga wind spirit na ito ay sumilip sa katawan ng mahigit 10 cultivator at nawala. Ang mga taong ito ay nanlaki ang kanilang mga mata sa takot habang sila ay desperado na makipaglaban para sa isang pagkakataon upang mabuhay. Baliw nilang itinulak ang kanilang world force sa pagtatangkang pilitin ang mga wind spirit na ito na palabasin sa kanilang miniature universe, ngunit napatunayang walang saysay ang kanilang mga pagsisikap. Marami sa kanila ang desperadong tumawag ng tulong. Ang 9 na 6th grade Heaven Opening Realm Masters ay nagpakita ng mga solemne na ekspresyon. Walang sino man sa kanila ang maaaring umasa na makakatagpo sila ng ganitong uri ng panganib pagkatapos umalis sa Shadowless Cave Heaven kasama si Yang Kai mismo. Naisip niya na pagkatapos umalis sa Shadowless Cave Heaven, ang pinakamalaking panganib na kakaharapin niya ay ang mas matinding astral wind. Gayunpaman, sa kanyang Towering Evergreen, tiwala siyang masisiguro niya ang kanilang kaligtasan. Gayunpaman, hindi sumagi sa kanyang isipan na umiral ang wind spirit sa pinagmulan ng astral wind. Kahit na ang kanyang Towering Evergreen ay hindi nagawang harangan sila palabas. Sa harap mismo ng mga mata ng lahat, bumagsak ang aura ng mga taong ito. Katulad ng namatay na 4th grade Heaven Opening Realm Master mula kanina, ang mga pamana ng kanilang miniature universe ay nilamon ng wind spirits at ang kanilang mga grado ay bumagsak. Ang kanilang miniature universe ay nanginig at pagkatapos ay gumuho. Sa loob lamang ng 10 paghinga ng oras, nagsimulang tumunog ang mga paputok na tunog. Ang mga taong ito pagkatapos ay sumabog sa mga ambon ng dugo, na walang iniwan na bakas. Isa sa mga namatay na Heaven Opening Realm Masters na ito ay nasa 5th grade, kaya naman napalunok ng maputlang mukha ang chef at accountant. Silang dalawa ay nasa 5th grade Heaven Opening Realm, kaya kung sino man sa mga wind spirits ang sumipot sa kanilang mga katawan, sila ay magiging katulad ng mga taong ito. Pagkatapos, lumitaw muli ang wind spirits. Ito ay malinaw na ang kanilang mga kulay ay naging mas malalim, na salamat sa katotohanan na nilamon lang nila ang mga pamana ng mga miniature universe ng Heaven Opening Realm Masters na iyon. Ang mga taong nabubuhay pa ay agad na tumalon ng may pagbabantay. Isang wind spirit lang ang makakapagpagulo sa lugar na ito, kaya paano nila haharapin ang isang dosina sa kanila? Marami sa kanila ang nagsisi na hindi nakapasok sa 6 Directions wish pouch ni Yang Kai kanina. Nang ilabas ni Yang Kai ang bag sa pagtatangkang panatilihin ang ilang tao sa loob nito, marami sa kanila ang nag-aatubili. Tapos kapag nakapasok na sila sa pouch, mawawala na sila ng kontrol sa sarili nilang buhay. Sa kalaunan, si Huayong at ang Shi Brothers ang humarap sa sitwasyon. Ngayon, tila ang bag ang pinakaligtas na lugar. Pinandilatan ni Yang Kai ang mga wind spirit habang gusto niyang ipatawag ang kanyang Asher Dragon Spear at patayin silang lahat gamit ito. Gayunpaman, siya ay nasa astral wind source na ngayon, at kailangan niyang suportahan ang Towering Evergreen habang naghahanap ng paraan para makaalis, kaya wala siyang kakayahang tumulong na harapin ang mga nilalang na ito. Sa kabutihang palad, nang muling humampas ang wind spirits, mas naging handa ang lahat. Ang mga bagay ay mas mabuti na ngayon dahil maaari nilang pansamantalang itakwil ang wind spirits. Gayunpaman, habang ginagamit nila ang kanilang mga artifact, ang mga marahas na puwersa ay nagiba-iba, na naging dahilan para mahirap para kay Yang Kai na mapanatili ang kanyang Towering Evergreen. Gayunpaman, ang kanilang mga depensa ay hindi natatagpuan. Ilang saglit lang,
ang ilan sa mga wind spirits ay dumaan sa pambobomba at sumugod sa mga cultivator bago pumuslit sa kanilang miniature universe. Ang mga kapos-palad na cultivator na ito ay tila nawalan ng pag-asa. Nakita nila kung paano namatay ang kanilang mga kasama sa isang kakilakilabot na kamatayan sa harap nila, kaya naisip nila kung ano ang magiging hitsura nito. Lady Boss, biglang nanginig ang chubby figure ni Chef nang lumingon siya sa Lady Boss na walang magawang ngiti. Ang mga mag-aaral ng Lady Boss ay nagkontrata habang siya ay sumigaw. Chef, isang nag-aalalang accountant na nakatingin kay Chef na hindi makapaniwala. Ngayon lang, umikot ang isang wind spirit sa paligid ni Chef at sumilip sa kanyang katawan mula sa likuran ng walang nakakaalam nito. Ibinuka ni Chef ang kanyang mga labi sa pagtatangkang sabihin ang isang bagay. Sa kabila ng hindi mabilang na mga bagay na sasabihin, sa kalaunan ay pinaikli niya ang lahat sa dalawang pangungusap. Ito ay aking pinakamalaking karangalan na nakilala kita, Lady Boss. Maraming salamat sa pag-aalaga sa akin sa mga nakaraang taon. Nang matapos siyang magsalita ay parang naaliw siya. Ang Lady Boss ay sumugod patungo sa Chef at idiniin ang kanyang kamay sa kanyang dantian bago galit na pinalakas ang kanyang sariling kapangyarihan ng World Force sa pagtatangkang pilitin ang Wind Spirit na palabasin. Gayunpaman, ang Wind Spirit ay nakapasok na sa kanyang miniature universe, kaya hindi niya ito nagawang pantirya. Napailing si Chef habang bumababa ang kanyang aura. Sa sandaling iyon, biglang inabot ni Yang Kai ang kanyang kamay at sumigaw. Halika rito, Chef. Napalingon si Chef, ngunit bago pa siya makapag-react, naramdaman niya ang isang puwersang bumalot sa kanya. Sa susunod na sandali, nagsimulang umikot ang mundo sa paligid niya, pagkatapos ay dumating siya sa isang napakakakaibang mundo. Sa mundong ito, ang buwan ay nakabitin sa kalangitan habang naglalabas ito ng nakakatakot na liwanag sa lahat. Bukod sa nakakapreskong hangin, ang lugar na ito ay napuno ng siksik na world force. Saan ang lugar na ito? Napatulala si Chef, pagkatapos ay napagtanto niya sa pagkabigla na ang isang buga ng berdeng usok ay bumuga mula sa kanyang katawan at naging isang ahas. Pagkatapos ay sumirit ang Wind Spirit. Nanlaki ang mga mata ni Chef dahil hindi siya makapaniwala na ang Wind Spirit ay talagang kusang umalis sa kanyang katawan. Habang humihikbi ang Wind Spirit, malinaw na naramdaman ni Chef na ang World Force sa mundong ito ay baliw na nilalamon ng nilalang. Kasabay nito, mabilis din itong lumaki. Sa ilalim ng towering evergreen, si Yang Kai ay umungol at sumuray-suray na may maputlang ekspresyon. Dahil may problema si Chef, walang paraan na maupo siya at walang gagawin. Naiwan na walang pagpipilian, nagpasya siyang ilagay ang Chef sa kanyang miniature universe, iniisip na maaari niyang harapin ang Wind Spirit pagkatapos noon. Gayunpaman, siya ay natigilan nang makitang ang Wind Spirit ay umalis sa katawan ni Chef at sa halip ay pumasok sa kanyang miniature universe. Hindi sigurado si Yang Kai sa dahilan sa likod nito, ngunit naisip niya na ang kanyang miniature universe ay malamang na mas kaakit-akit sa Wind Spirit. Sa sumunod na sandali, napatunayang tama ang kanyang haka-haka. Nalantad na niya ang ilan sa kanyang aura nang buksan niya ang kanyang miniature universe para manatili si Chef sa loob nito. Ang natitirang mga Wind Spirit na may iba't ibang anyo ay huminto at humarap kay Yang Kai. Maging ang mga Wind Spirits na naunang sumilip sa mga cultivator na iyon ay umalis na sa kanilang mga katawan ngayon. Dahil ang mga Wind Spirits na ito ay walang mga facial features, hindi raw sila nakakakita. Gayunpaman, sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na nakatitig sila sa kanya na para bang naglalaway sila sa isang masarap na ulam. Ang mga cultivator na ito ay parehong nabigla at natulala sa mga pangyayari. Wala silang ideya kung ano ang ginawa ni Yang Kai para maakit niya ang atensyon ng lahat ng Wind Spirits. Shua. Ang Wind Spirits ay naging berdeng mga guhit at umaksyon patungo kay Yang Kai sa susunod na sandali. Isang naguguluhan na Lady Boss ang bumulalas. Ingat, Yang Kai. Pagkatapos ay sumugod siya sa pagtatangkang palayasin ang mga Wind Spirits na iyon para sa kanya. Si Mao Zedong at ang iba ay nakasimangot habang sumusugod sila. Nasa loyalty list ang kanilang mga pangalan, kaya kung may mangyari kay Yang Kai, mapapahamak din sila. Hayaan mo silang dumating, sigaw ni Yang Kai. Huminto ang Lady Boss sa kanyang mga landas at nakatitig sa kanya na parang nagtatanong kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Sa kasamaang palad, walang oras si Yang Kai para magpaliwanag ng anuman. Sa harap ng mga Wind Spirits na ito, binuksan niya ng malawak ang kanyang miniature universe. Habang nalantad ang kanyang aura, ang mga Wind Spirit na ito ay nasa sabik at binilisan ang kanilang lakad. Ang mga buga ng berdeng usok na ito ay tumagos sa katawan ni Yang Kai at agad na nawala.
Nanginginig ang figure ni Yang Kai, pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang miniature universe at napagtanto na ang dosenang mga wind spirit na may iba't ibang anyo ay baliw na hinihigop ang kanyang pamana upang palakasin ang kanilang sarili. Samantalang si Chef naman ay nanginginig sa malapit. Lady Boss, Mao Zedong, pumasok sa aking miniature universe at tulungan akong makitungo sa kanila. Habang nagsasalita si Yang Kai, iniabot niya ang kanyang mga kamay sa kanila. Ibinaba ng Lady Boss ang kanyang mga depensa at pinahintulutan ang kanyang lakas na lumunin siya. Nawala siya sa susunod na sandali. Kasabay nito, naglaho rin si Mao Zedong at ang iba pang Mountain Lords. Nang magkamalay na silang apat, napagtanto nilang nasa ibang mundo sila. Pagtingin nila sa itaas, nakita nila ang wind spirits na nilulunok ang world force sa kanilang paligid habang si Chef ay nakatayong nakaugat sa lugar. Martial Pick, Kabanata 4419. Lumabas muna kayo. Ano? Bulalas ni Mao Zedong at tumingin sa paligid. Nagkaroon siya ng haka-haka, ngunit nahirapan siyang paniwalaan ito. Ito ang aking miniature universe. Imbes na hayaan ang mga wind spirit na ito na gumawa ng eksena sa labas, naisip kong mas mabuting i-trap na lang sila dito. Ikukurden ko ang paligid dito, kaya tulungan mo akong pigilan sila sa ngayon. Hahawakan ko sila kapag librarako na. Ang boses ni Yang Kai ay umalangaw-ngaw sa buong paligid. Hindi lamang si Mao Zedong ang hindi makapaniwala, ngunit si Geng Qing at Joya ay nagulat din. Hindi sila makapaniwala na sila ay nasa miniature universe ni Yang Kai. Idinikta ng common sense na kapag ang isang Heaven Opening Realm Master ay umabot sa high grade, ang kanilang miniature universe ay ganap na magkakatotoo at mapaunlakan ang mga buhay na nilalang. Si Yang Kai ay isa lamang 6th grade Heaven Opening Realm Master, kaya paano niya nagawang makamit ito? Hindi nila kayang ibalot ang kanilang mga ulo dito dahil ito ay sumasalungat sa kaalaman na malalim na nakatatak sa kanilang isipan. Gayunpaman, habang naramdaman ni Mao Zedong ang kapal ng world force sa paligid niya, sa wakas ay naunawaan niya kung bakit hindi siya katapat ni Yang Kai kahit na pareho silang nasa 6th grade. Ang pamana sa miniature universe ni Yang Kai ay malinaw na mas mayaman kaysa sa kanya. Nang tumangala siya sa maliwanag na buwan, napagtanto niya na ang celestial na nilalang ay tila naglalaman ng kapangyarihan na makapagpapalamig ng kanyang kaluluwa. Nagulat siya, iniisip na marahil ito ay isang high-grade element power. Bagamat isa na siyang 6th grade Heaven Opening Realm Master, naabot lang niya ang 5th grade nang direkta nang makamit niya ang pag-akyat sa nakaraan. Sa madaling salita, ang kanyang limitasyon ay ang 7th grade sa hinaharap, kaya naman hinanggad niya ang ganitong uri ng kapangyarihan. Sa sandaling matapos magsalita si Yang Kai, naramdaman nila ang puwersang tumatakip sa paligid nila. Tila, tinatakan ni Yang Kai ang rehiyong ito upang ang mga wind spirits ay hindi makapagdulot ng labis na pinsala sa kanyang miniature universe. Gayunpaman, ang kanyang pagsisikap ay magiging walang saysay kung walang sino man sa paligid upang itali ang wind spirits dahil ang selyo ay masisira sa madaling panahon kung sila ay maiiwan. Iyon ang dahilan kung bakit nagpasya si Yang Kai na ilagay ang Lady Boss at ang iba pa sa kanyang miniature universe. Sinusubukan niyang gamitin ang kanilang mga kapangyarihan para tumigil ng oras. Sa kasalukuyan, kailangan niyang ilabas ang lahat sa Astral Wind Source sa lalong madaling panahon, kaya wala siyang oras para harapin ang Wind Spirits sa ngayon. Kahit na mahirap para sa 4 na 6th grade Heaven Opening Realm Masters na harapin ang higit sa 10 Wind Spirits, hindi intensyon ni Yang Kai na patayin nila ang mga kakaibang nilalang. Nais lamang niyang makaabala ang mga ito upang ang mga wind spirit ay hindi lumaganap. Sa makatuwid, hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Nang malaman ang plano ni Yang Kai, ginawa ng Lady Boss ang unang hakbang. Ang latigo sa kanyang kamay ay pumulupot sa wind spirits na parang dragon bago sila pinaghiwa-hiwalay. Sinusubukan niyang akitin ang kanilang atensyon upang hindi sila makapag-concentrate sa paglunok ng pamana sa miniature universe ni Yang Kai. Nang makita iyon, mabilis ding kumilos si Mao Zedong at ang iba pa. Naramdaman ni Yang Kai na ang kanyang maliit miniature universe ay naging magulo, na naging dahilan para mahirapan siyang mag-focus. May mapait na ngiti sa kanyang mukha nang sa wakas ay napagtanto niya kung bakit palaging sinasabi ng mga tao kahit na ang isang high-grade Heaven Opening Realm Master ay hindi madaling papasukin ang iba sa kanilang miniature universe, dahil iyon ay isang kakilakilabot na karanasan. Walang sino man ang magpapahintulot sa ibang tao na makapasok sa kanilang miniature universe maliban kung buong puso nilang pinagkakatiwalaan ang taong iyon dahil anumang kaunting kaguluhan ay magdudulot ng pinsala sa kanilang miniature universe. Sa ilalim ng towering evergreen ni Yang Kai, ang mga taong ito ay tumingin sa paligid ng may takot. Sa mahigit 100 Heaven Opening Realm Masters, 20 o higit pa ang namatay sa maikling panahon.
Masasabing sila ay dumanas ng napakalaking kawalan. Bukod dito, ang nakakatakot na wind spirits ay sumisid lahat sa katawan ni Yang Kai, na nagparamdam sa kanila ng pag-aalala. Dapat pansinin na si Yang Kai ang susi sa kanilang kaligtasan. Kung may nangyari sa kanya, lahat sila ay malalantad sa pinagmulan ng astral wind. Sa pamamagitan ng towering evergreen sa paligid, sila ay magiging ligtas mula sa panliligalig ng astral wind. Gayunpaman, kung wala itong wood element divine manifestation, walang sino man ang may kumpiyansa na mabuhay dito ng matagal. Sa makatuwid, lahat sila ay lumingon kay Yang Kai, na mukhang maayos kahit na siya ay may tame time na ekspresyon. Nag-aalalang tanong ni Huayong. Sect Master, iyong wind spirits. Sumagot si Yang Kai sa mahinang boses. Nasa loob sila ng aking miniature universe. Si Mao Zi at ang iba ay nakikitungo sa kanila. Kailangan na nating umalis sa lugar na ito ng mabilis. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang pag-akay sa karamihan. Mahigpit nilang sinundan siya, tinitiyak na palagi silang nasa saklaw ng proteksyon ng divine manifestation. Sa kalsada, nakatagpo sila ng ilan pang wind spirits na bumagsak sa depensa ng towering evergreen at nagdulot ng kaguluhan. Ginamit ni Yang Kai ang parehong trick at ipinadala ang wind spirits na ito sa loob ng kanyang miniature universe. Ang Lady Boss at ang iba pa ay nahirapan ng harapin ang dose-dose ng mga orihinal na wind spirits, kaya lumala lamang ang sitwasyon kapag mas marami ang pinapasok. May mga pagkakataon pa na halos atakihin sila at lusubin ng wind spirits. Naiwan na walang pagpipilian, ipinadala ni Yang Kai sina Huayong at Shu Modan sa kanyang miniature universe para makatulong sila. Ang mga paggalaw sa kanyang miniature universe ay naging mas marahas. Nararamdaman ni Yang Kai ang pag-agos ng kanyang dugo habang ang kanyang aura ay lubhang hindi matatag. Habang patuloy ang pag-iingay ng kanyang ulo, pakiramdam niya ay magdurusa siya sa cultivation dissonance anumang oras. Ang oras ay tila mas mabagal pa sa sandaling ito. Ang accountant, na nakabantay sa tabi ni Yang Kai, ay biglang bumulalas. Nasasaktan ka. Nakikita niya na ang dugo ay tumutulo mula sa 7 butas ni Yang Kai, at ang kanyang mga mata ay nakakatakot na pula. Napaungol si Yang Kai dahil hindi niya magawang tumutok para tumugon. Tahimik siyang umabant habang nagpapalakas ng lakas para mapanatili ang kanyang towering evergreen para palayasin ang umaalulong na astral wind. Ang bawat paghinga na lumipas ay parang isang oras, ngunit sa isang tiyak na punto, biglang naramdaman ni Yang Kai na ang pressure sa paligid niya ay nawala at ang proteksyon ng towering evergreen, na pinigilan ng astral wind kanina, ay biglang lumawak. Isang masiglang Yang Kai ang sumigaw. Wala na tayo sa pinanggalingan. Tuwang-tuwa ang lahat habang nakatingin sa paligid. Gayunpaman, habang ang mga berdeng sanga ay nakabitin ng napakababa, ang mga ito ay nilamon pa rin ng isang esmeralda na liwanag, kaya imposibleng makakita ng malinaw sa labas. Sa sinabi nito, batid nila na ang hangin, na tila nagmumulto sa kanila sa loob ng mahabang panahon, ay tumigil sa pagungol. Talagang iniwan nila ang pinagmulan ng astral wind. Sa sandaling iyon, lahat sila ay nagsimulang magsaya. Upang maging ligtas, hindi kaagad binawi ni Yang Kai ang kanyang towering evergreen, na pinananatili ito habang patuloy siyang naninisingil para sa isa pang incense stick na nagkakahalaga ng oras. Kasunod nito, inilabas niya ang kanyang divine sense, at nang matiyak na ligtas sila, binawi niya ang wood element divine manifestation. Nang mawala ang liwanag, inilabas ng iba ang kanilang divine senses at napagtanto na nakarating sila sa isang basag na spirit province, na halos 100 kilometro kwadrado. Ito ay ganap na mapanglo, habang ang buong paligid ay walang katapusang walang laman. Mangyaring bantayan mo ako, nagmamadaling sabi ni Yang Kai sa Shi Brothers habang naka-cross-leg. Pagkatapos, inalis niya ang kanyang isipan at ibinaon ang kanyang kamalayan sa kanyang miniature universe. Hindi pa rin alam ng Shi Brothers kung ano ang nangyayari o kung nasaan sila, ngunit nang marinig ang mga salita ni Yang Kai, agad nila itong pinalibutan at itinaas ang kanilang pagbabantay. Sa sandaling ito, hindi sila sigurado kung talagang umalis sila sa Shadowless Cave Heaven at bumalik sa 3,000 Worlds, kaya naisip nila na kailangan nilang tiyakin ang kaligtasan ni Yang Kai. Ang labanan sa loob ng miniature universe ni Yang Kai ay mahigpit. 6 na 6th grade Heaven Opening Realm Masters at humigit kumulang 20 wind spirits ang nalok sa labanan. Habang lumilipad ang mga taong ito, ang mga kapangyarihan ng kanilang mga artifact ay namumulaklak. Bagamat kinulong ni Yang Kai ang larangang ito ng digmaan, ang mga pagbabago-bago ng ligaw na enerhiya ay naging sanhi pa rin ng kanyang miniature universe na manginig at dumagundong. Tuwang-tuwa silang anim nang makita nilang lumitaw ang figure ni Yang Kai. Sinabi ng Lady Boss, Yang Kai, napakahirap pakitunguhan ang mga wind spirit na ito. Hindi namin sila kayang sirain.
Nang lumitaw ang unang wind spirit, tumagal ang lahat ng 100 o higit pang mga Heaven Opening Realm Masters na inatake ito ng ilang sandali para lang maging malabo ang kulay nito, upang hindi sabihin ang katotohanan na napakaraming wind spirits ngayon. Higit pa rito, nasa loob na sila ngayon ng miniature universe ni Yang Kai, kaya hindi sila naglakas loob na ilabas ang kanilang kapangyarihan. Mas pinigilan pa nila ngayon ang kanilang mga galaw kaysa dati. Alam ko, hayaan mo akong hawakan ang natitira. Maraming salamat sa lahat ng ginawa mo. Habang nagsasalita si Yang Kai, iniunat niya ang kanyang daliri, kung saan lumitaw ang isang portal sa kanyang miniature universe, sa kabila nito ay ang aura ng labas ng mundo. Tanong ni Mao Zedong na nakakunot ang noo. Magiging okay ka ba mag-isa? Sumagot si Yang Kai, wala akong ideya, ngunit kailangan kong subukan ito. Sa ngayon, pinaghihigpitan ako dahil nandito kayong lahat, kaya umalis muna kayo sa lugar na ito. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagpadala ng senyales si Mao Zedong kina Gengqing at Joya, pagkatapos ay sabay-sabay silang tatlo na bumaril sa siwang, na sinundan ni Huayong at Shumudan. Isang nag-aalalang lady boss ang tumingin kay Yang Kai at binawi ang kanyang mga labi. Bago pa man siya makapagsalita, nakangiting sinabi ni Yang Kai. Huwag kang mag-alala, lady boss. Kahit hindi ko sila mapatay, kaya ko pa rin silang paalisin. Ang iba ay hindi nagawang pilitin ang mga wind spirit na ito sa sandaling sila ay invaded dahil ang kanilang miniature universe ay ethereal pa rin. Sa kabilang banda, ang miniature universe ni Yang Kai ay corporeal, kaya't kung ito ay dumating dito, maaari na lamang niyang putulin ang bahagi ng kanyang teritoryo at paalisin ito. Bagaman masisira ang kanyang pundasyon sa paggawa nito, mas mabuti na ito kaysa maghintay sa kamatayan. Mag-ingat ka, at huwag mong ipilit ang sarili mo. Sabi ng Lady Boss sa solemneng boses, pagkatapos ay tumalikod at umalis sa portal. Matapos isara ang portal, si Yang Kai ay tahimik na tumitig sa wind spirits at sinabi sa pamamagitan ng nakangagot na mga ngipin. Talagang lahat kayo ay nagsasaya, hindi ba? Ang wind spirits ay tila hindi siya maintindihan, at nang walang pagpigil ng Lady Boss at ng iba pa, agad nilang sinimulan na lunukan muli ang pamana ng kanyang miniature universe. Malinaw na naramdaman ni Yang Kai na ang kapangyarihan ng kanyang miniature universe ay mabilis na dumadaloy sa mga wind spirit na ito. Bagamat nakordon na niya ang lugar na ito, hindi pa rin niya napigilan ang mga ito sa pag-absorb ng kanyang pamana. Sa totoo lang, wala pa ring ideya si Yang Kai kung ano talaga ang mga wind spirit na ito. Ipinagpalagay niya na sila ay ipinanganak sa pinagmulan ng astral wind at sinunod lamang ang kanilang instincts upang lamunin ang world force. Wala man lang siguro silang sentensya. Hindi hinayaan ni Yang Kai ang mga nilalang na ito na magpatuloy sa paggawa ng kalituhan sa kanyang miniature universe. Habang tumatagal sila, mas malaki ang pagdurusa sa kanya, kaya sa pag-iisip, sumigaw siya. Water reflects the moon. Ang buwan sa kalangitan ay agad na sumikat ng maliwanag at nagliwanag sa lahat ng nasa ibaba. Ang isang layer ng hamog na nagyelo ay agad na nakita sa mga figure ng mga wind spirit na ito, na parang natatakpan sila ng puting damit. Tuwang-tuwa si Yang Kai dahil tila gumagana ang kanyang water element divine ability. Ngayon lang, nag-aalala siya na ang kanyang element powers ay hindi magiging kapaki-pakinabang laban sa mga wind spirits na ito, ngunit ngayon ay maaari na niyang mapatahimik ang kanyang isip. Habang lumalawak ang hamog na nagyelo, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na ang bilis ng pag-draining ng world force ay bumagal. Ang wind spirits ay likas na naramdaman na may isang bagay na hindi maganda. Sila ay orihinal na nilulunok ang pamana ng miniature universe, ngunit ngayon ay nakatitig sila sa buwan sa kalangitan. Sa susunod na sandali, ang kanilang mga figure ay nanginginig upang makalaya sa hamog na nagyelo, pagkatapos ay sumugod sila sa buwan. Ang huni ng hangin ay narinig na nagmumula sa kanilang mga bibig, na nagpagulo sa miniature universe ni Yang Kai. Martial Pick, Kabanata 4420. Ito ay isang divine ability. Habang papalapit ang wind spirit sa buwan, mas malamig ang pakiramdam nila. Naligo sa liwanag ng buwan, nalaman nila ang kanilang sarili na nagiging matamlay habang ang hamog na nagyelo sa kanilang mga figure ay lumapot. Sa kabila nito, hindi pa rin sila umatras, kaya kinailangan ni Yang Kai na manood habang ang mga wind spirit ay gumagapang palapit sa buwan. Ang buwan sa miniature universe ni Yang Kai ay ang pagpapakita ng kanyang water element divine ability, na nasa pagitan ng ilusyon at totoo. Hindi siya sigurado kung ano ang mangyayari kung maabot ito ng mga wind spirit na ito. Hindi siya mangangahas na makipagsapalaran. Nang makitang ang water reflects the moon ay hindi napigilan ang mga wind spirits na ito, nagpasya siyang gamitin ang kanyang unang divine manifestation at sumigaw. Golden Crow Casting Sun.
Ang buwan ay biglang lumubog sa kabila ng abot tanaw, at habang ang Golden Crow ay huminga, isang Great Sun ang tumalon sa kalangitan, isang tatlong paa na kakaibang ibon na lumilipad sa paligid nito. Ang nagyayelong malamig na kapangyarihan ay agad na napalitan ng nakakapasong init. Hindi napigilan ng Wind Spirits ang kanilang pagsulong ng ang Golden Crow True Fire ay iniluwa mula sa araw. Pagkatapos, sunod-sunod na kakaibang sizzling sound ang narinig. Habang ang mga Wind Spirit na ito ay patuloy na humahagulgol, ang kanilang mga figure ay ganap na nilamon ng itim na Golden Crow True Fire. Sinasabing kayang sunugin ng Golden Crow True Fire ang lahat ng umiiral, at tila ang mga Wind Spirit na ito ay hindi exception. Nang makita iyon, tuwang-tuwa si Yang Kai. Nakikita niya na ang 20 o higit pang Wind Spirits ay naging mga bowl ang apoy, at habang patuloy na nag-aapoy ang Golden Crow True Fire, nagsimulang kumulo ang maitim na usok mula sa kanilang nagliliyab na mga figure. Napakunot ang noo ni Yang Kai habang likas niyang naramdaman na ang maitim na usok ay isang kakilakilabot na bagay. Ito ang kanyang miniature universe, kaya't natukoy niya ang kaunting anomalya, at ang maitim na usok ay nagparamdam sa kanya na parang kumain siya ng maaanghang na pagkain. Napagtatanto ang bangis ng Golden Crow Casting Sun, ang Wind Spirits ay likas na sinubukang tumakas. Gayunpaman, dahil sakop na sila ngayon ng Golden Crow True Fire, paano nila ito aalisin? Bukod dito, kinulong ni Yang Kai ang espasyo sa paligid ng lugar na ito, kaya kahit gaano pa nila sinubukang sirain ang selyo, hindi nila nagawang makatakas sa Golden Crow True Fire. Itinulak ni Yang Kai ang kanyang kapangyarihan para palakasin ang kanyang Golden Crow Casting Sun. Mas maraming maitim na usok ang umusbong mula sa mga Wind Spirit na ito, at habang nangyari iyon, sila ay lumabo at lumabo. Ang pinakaunang Wind Spirit ay dating kinubkob ng mahigit 100 na Heaven Opening Realm Masters, kaya mas mahina ito sa simula. Mabilis na nasusunog ng Golden Crow True Fire, hindi nagtagal ay nahulog ito at naglaho sa manipis na hangin. Napakunot ang noo ni Yang Kai dahil habang sumangga ang Wind Spirit, naramdaman niya ang pagdaloy ng World Force sa kanyang miniature universe, na tumulong na mabawi ang ilan sa mga pinsalang nagawa sa kanyang pamana. Ano ang nangyayari? Nagtataka si Yang Kai ngunit walang oras upang pag-isipan ang isyong ito dahil kailangan niyang patuloy na suportahan ang Golden Crow Casting Sun. Kasabay nito, nagpalakas siya ng lakas upang patibayin ang selyo upang ang mga Wind Spirit na ito ay hindi makapagdulot ng karagdagang pinsala sa kanyang miniature universe. Napakalakas ng Golden Crow Casting Sun, at dahil sa kasalukuyang cultivation ni Yang Kai, nagawa pa niyang magdulot ng isang tiyak na antas ng pinsala sa isang high-grade Heaven Opening Realm Cultivator na gumagamit nito. Sa makatuwid, ang karaniwang Heaven Opening Realm Master ay hindi makakapagtiyaga ng matagal sa ilalim ng impluwensya ng Divine Manifestation na ito. Sa sinabi nito, malinaw na medyo matigas ang Wind Spirits na ito. Ang Great Sun sa kalangitan ay nagpatuloy sa pagsunog sa kanila, at kahit na nararamdaman ni Yang Kai na sila ay nanghihina sa sandaling iyon at naniniwala na sila ay babagsak sa kalaunan tulad ng unang Wind Spirit, iyon ay magtatagal pa rin. Pagkalipas ng 2 araw, si Yang Kai, na matagal nang binibigyang pansin ang Wind Spirits, ay biglang nalipat ang atensyon sa isa sa kanila. Sa sandaling iyon, kasunod ng isang muffled boom, ang halos transparent na Wind Spirit ay sumabog sa kawalan. Katulad ng nangyari dati, pagkatapos na mawala ang Wind Spirit, isang stream ng purong World Force ang bumaha sa kanyang miniature universe. Pang pang pang. Mas maraming Wind Spirit ang lumitaw ng ang kalahati sa kanila ay nawala kaagad. Mas maraming World Force ang bumulwak sa miniature universe ni Yang Kai tulad ng isang rumaragasang bagyo, na nag-iwan sa kanya sa isang estado ng kawalang paniwala. Pagkaraan ng isang araw, ang huling Wind Spirit ay sa wakas ay nasunog hanggang sa mamatay ng Golden Crow True Fire. Nakahinga ng maluwag si Yang Kai nang makita niyang naghiwalay ang figure nito. Mahigit sa 20 na Wind Spirits ang nawasak, at pagkatapos nilang mawala, nag-iwan sila ng maraming World Force. Ang mas mahalaga ay ang World Force ay walang anumang mga dumi. Sa madaling salita, maaaring makuha ito ng sinuman at agad na gawing sariling kapital. Sa una, ang pamana ng miniature universe ni Yang Kai ay napinsala ng husto dahil sa mga Wind Spirit na iyon. Gayunpaman, ngayon, hindi lamang nabayaran ang mga pagkalugi, ngunit nakakuha din siya ng ilang mga benepisyo. Hindi agad umalis si Yang Kai sa kanyang miniature universe. Sa halip, inalis niya ang laman ng kanyang isipan at ginamit ang kanyang miniature universe upang pinuhin ang World Force na naiwan ng mga namatay na Wind Spirits upang palakasin ang kanyang pamana. Unti-unting lumipas ang oras. Makalipas ang mahigit 10 araw, sa wasak na Spirit Province, biglang tumawag si Huayong, na nakatutok ng husto kay Yang Kai. Gising na si Sect Master.
Mula noong dinala sila ni Yang Kai sa basag-basag na Spirit Province kalahating buwan na ang nakararaan, nakaupo siya roon nang hindi gumagalaw ang kalamnan. Nakikita nilang lahat na naakit niya ang Wind Spirit sa sarili niyang miniature universe, ngunit walang nakakaalam kung ano ang sumunod na nangyari. Naranasan nila ang katakot-takot at kapangyarihan ng Wind Spirits, kaya inaasahan na ang Lady Boss at ang iba pa ay nag-aalala. Nang marinig ang mga salita ni Huayong, agad na lumingon ang Lady Boss kay Yang Kai at napagtanto na unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. Bago pa siya makapagtanong ng anuman, biglang nagbuga ng maitim na usok si Yang Kai sa kanyang bibig. Ang isang gulat na Lady Boss ay nagmamadaling pinakawalan ang kanyang divine sense, ngunit hindi niya matukoy kung ano ang maitim na usok. Tila nagdadala ito ng pahiwatig ng mga aura ng Wind Spirits, ngunit hindi rin ito lubos na nararamdaman. Sa totoo lang, ang maitim na usok na ito ay ang parehong maitim na usok na inilabas ng Wind Spirits noong sila ay sinunog ng Golden Crow through fire. Walang ideya si Yang Kai kung ano iyon, ngunit katutubo niyang naramdaman na mas makakasama siya kaysa makabubuti kung itatago niya ito sa kanyang miniature universe. Sa nakalipas na ilang araw, sinisikap ni Yang Kai na pinuhin ang World Force na naiwan ng mga namatay na Wind Spirits at gumawa ng paraan para maalis ang maitim na usok. Ngayon, ang kanyang mga pagsisikap sa wakas ay nagbunga ng ilang mga resulta. Sa huli, ito ay ang kanyang miniature universe, kaya madali niyang matukoy ang anumang mga anomalya na nagpapahintulot sa kanya na ikalat ang madilim na usok na may kaunting pagsisikap lamang. Ikinalulungkot kung pinaghintay kayong lahat ng ganoon katagal. Tumayo si Yang Kai at sinabi. Nag-aalalang nagtanong ang Lady Boss. Kumusta ka? Ayos lang ako, umiling si Yang Kai. Sa katunayan, hindi lamang siya maayos, ngunit nakamit din niya ang ilang napakalaking benepisyo. Hindi tiyak kung ano ang mga Wind Spirit na iyon, ngunit pagkatapos nilang sirain ng Golden Crow through fire, pinalakas nila ang kanyang lakas. Malinaw na naramdaman ni Yang Kai na ang pamana ng kanyang miniature universe ay tumaas ng malaki, posibleng hanggang sa 100 taon ng dedikadong paglilinang ang magdadala sa kanya. Mas nasiyahan siya sa kaaya-ayang sorpresang ito. Nagdududa pa rin ang Lady Boss, ngunit nang makitang kumikinang ang kanyang balat at naging mas matatag ang kanyang aura kaysa dati, bahagyang napahinga siya ng maluwag. Biglang lumingon si Yang Kai sa isang partikular na direksyon at pinaikit ang kanyang mga mata, pagkatapos ay bumulalas. Ano iyon? Nakikita niya na mayroong isang dambuhalang buhawi na tila ilang laks ang kilometro ang lapad sa di kalayuan. Habang umiikot ang buhawi, bahagyang lumiliko ang espasyo sa paligid nito. Ang tanawin ay medyo nakakatakot. Lumapit sa kanya ang Lady Boss at tumingin sa parehong direksyon bago nagpaliwanag. Iyan ang pinagmulan ng Astral Wind. Ang isang gulat na si Yang Kai ay hindi makapaniwala na siya ay talagang umalis sa isang lugar kanina, lalo na ang mga nakakatakot na Wind Spirits na iyon ay maaaring ipanganak sa ganoong lugar. Ang hangin. Kumunat ang noo ni Yang Kai at napaisip. Sa ilang kadahilanan, naramdaman niya ang isang kakaiba at misteryosong domain sa loob ng buhawi. Ito ay isang divine manifestation. Sabi ng Lady Boss. Gulat na tiningnan siya ni Yang Kai. Ang Lady Boss ay nagpatuloy upang sabihin sa isang mapait na boses. Magtiwala ka sa akin. Bago ka gumising, matagal na namin itong pinagmamasdan at napagpasyahan na minsan na itong isang uri ng divine ability. Naramdaman ni Yang Kai na natuyo ang kanyang lalamunan. Isang divine ability. Ibig sabihin may naglagay nito. Isang hakbang pasulong si Mao Ze at sinabing may mapait na ngiti. Marahil ito ay isang divine ability na iwan ng isang great ancient expert. Bagaman hindi mabilang na mga taon ang lumipas, ito ay kasing lakas pa rin ng dati. Ibinuka ni Yang Kai ang kanyang bibig sa hindi makapaniwala, ngunit ang katotohanan ay nasa harap mismo ng kanyang mga mata, kaya kailangan niyang tanggapin ito. Hindi niya ito maiisip kung hindi ito itinuro ng Lady Boss. Nang marinig niya ang mga salita nito, talagang nakita niya na ito ay isang divine ability na ginawa ng isang tao sa hindi malamang panahon, gayunpaman, ito ay patuloy na umiral hanggang sa araw na ito. Ang divine ability ay nagkataong matatagpuan sa labas lamang ng labasan ng Shadowless Cave Heaven. Sa makatuwid, pagkatapos nilang lisanin ang Shadowless Cave Heaven, nahulog sila sa rehiyon na sakop nitong divine ability. Tila nakatarget ito sa miniature universe ng Heaven Opening Realm Masters. Kung ang isa ay hindi sapat na maingat, ang Astral Wind ay papasok sa kanilang katawan at papawiin ang kanilang pamana. Ang Astral Wind na ito ay hindi katulad ng Bomb Ogos sa Shadowless Cave Heaven. Sa halip, ito ay isang buhawi na walang katapusang sisira sa miniature universe ng isang tao. Si Yang Kai ay hindi maglalakas loob na isipin kung ano ang mangyayari kung ang isang tao ay tinamaan ng gayong divine ability.
Kung sinalanta ng naturang buhawi ang kanyang miniature universe, naisip niya na hindi niya kayang magtiyaga ng higit sa 10 paghinga. Ang divine ability ay hindi kailanman hamupa, at sa paglipas ng panahon, ang mga nakakatakot na wind spirits ay ipinanganak mula rito. Sa paghusga sa kung ano ang nangyari pagkatapos ng pagkamatay ng mga wind spirits na iyon, itinuring ni Yang Kai na ang world force na dinala ng astral wind ay hindi basta-basta nawala, sa halip, ibinalik ito sa buhawi. Ang mga wind spirit na iyon ay malamang na mga hybrid ng world force at ang domain ng divine ability. Sa paglipas ng mga taon, hindi mabilang na Heaven Opening Realm Masters ang aksidenteng nahulog sa buhawi at namatay. Ang kanilang world forces ay nilamon lahat ng wind spirits. Ang Shadowless Cave Heaven ay isang Universe Cave Heaven na naiwan ng isang namatay na 8th grade Heaven Opening Realm Master, kaya hindi ito dapat maging napakalungkot. Gayunpaman, dahil sa panliligalig ng astral wind na naganap isang beses sa isang buwan, ang world force ay patuloy na nawala. Higit pa rito, karaniwang lahat ng Heaven Opening Realm Masters ay naapektuhan ng astral wind sa Shadowless Cave Heaven. Ang world force ay inagaw at ibinalik sa buhawi na ito dahil ito ang naging sustansya para sa wind spirits. Sa makatuwid, masasabing ang bawat wind spirit ay naglalaman ng napakaraming world force.